Purihin ng Panginoon. Ang akin pong FB Live dated April 2, 2024 ay uploaded na rin po. Sa lahat po, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing po and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na gagawin ko po. Ako po ay nag-upload ng mga videos ng second coming po ng Panginoon. Ganon din po sa mga katotohanan po mula sa Panginoon. Biyaya po ng Diyos, tayo po ay napagkatiwalaan na magdala po ng kanyang mga salita. Ako rin po ay nag-upload ng mga turot aral galing po sa PMC Support Watch, maging sa mga music po na galing sa PMC Support Watch. Like, share, and comment po, and happy watching. God bless us all. When all strength is gone, He'll carry us when we can't carry on. Wasting His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Magandang hapon po. Tawag dito. Yan, pasensya na sa buhok natin. April 2. Yan, medyo late po tayo ngayon at sobrang dami natin inasikaso. Yan, pero diretso na tayo. Bati po tayo ng happy birthday kay Sister Letty Ku. Happy birthday po at ito sa isa sa mga ministro po ng church sa dako ng hindi ko maisip. Ano ba yun? Sabihin na lang natin sa Gilead po. Ano po, hindi ko ano yung utak ko. Yan, si Sister Luella Larcana po. God bless po. Siya po ay isang ng ministro. Yan po, no. Happy birthday po kay Sister Luella Larcana. Happy birthday po kay Sister Rory B. Naipe. At happy birthday kay Sister Aisha Lizardo. Yan, God bless po sa inyong lahat. Happy birthday. At dahil late na tayo at ayaw natin dumilim po. Saan na ba? Ito lang. Hindi, maiksi lang naman po. Yan. Para tayo makapagtapat sa Panginoon. Kasi nga lumabas po ako. At thank you po ulit sa lahat-lahat. Yan, bira talaga tayo makapag-ano ng Facebook po yung, kasi nga abala tayo sa maraming bagay, no po. Yan, so pray po Panginoon. At muli tayo po ay para sa iba po na nanonood sa atin po, ayan, biyaya ng Panginoon. Tayo po ay kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch po. Yan, na mayroon pong 1,589 churches po sa buong mundo at meron na po tayong 74 countries. Sa biyaya po ng Panginoon sa buong mundo po. Yan, glory to God. At eto, bakit ako napunta rito? Yan ba? Anyways, ano mo tayo din ng Home Free Global, kasi po ay natapos na nga po yung ating Home Free Global Crusade sa dako ng Marikina. So ito kasi nakakalimutan kong sa darating na April 7 po, bagamat hindi ko alam ang venue pa, hindi pa natin ay sa Batangas naman po sila po. So at yan ay lang natin na sa church kasi po ay biyaya ng Panginoon. Lahat ng gawain talaga ay nakababad po sa prayer. Yan, ang prayer po ang parang sabihin mo na parang core foundation ba? Parang gano'n, hindi ko alam yung tao pinakatawag. Pero kumbaga ang church ay kumbaga sa bawat gawain, bago mag-start ang kahit maliit na gawain, kahit po ay kawan meeting, dapat magsisimula sa prayer at magtatapos po sa prayer po. At ang church nga ay merong, sabihin mo ng from devotion kasi sa umaga, yan po, at
yun nga, may mga Tuesday nga, Bible study. Sa Thursday, kasi iba-ibang araw naman nila ginagawa, pero ang parang kalimitan po, ang Huwebes ay araw ng prayer meeting, at Sunday nga po, ito po ay Lord's Day po, sa araw ng Sunday. Yung oras, yung iba kasi may ibang oras na rin. At sa gabi nga, yung alas 5, evangelistic meeting po. Like tong Saturday, bagamat di tayo makakasama kasi po ay sa Malasike, mahirapan po tayo. Ako po. Ayan, so kami ay online na lang po ni Jeron. Kasi meron pong prayer fellowship po. Kumbaga kasi nga meron pong, di ba sabi ko ay, meron pong home pray after ng ano yata. Or may susunod pa dyan, kung daw ako nagkakamali. Or after nyan, ito ng dagupan po. Sa May 12, sa CSI, hindi ko alam tawag do stage or stadium. Yan po. So, tayo ay nag-aanayaya na rin po sa mga taga Kalasyaw, Dagupan po. Yan po ay libre na po. So, at baka wala kayong pamasay, pwede ko, pag may pera tayo, ay pamasahihan ko pa kayo na po. So, sa biyaya ng Panginoon, kung meron po tayong ma-share na po. Yan. So, ako po ay nag-aanyayin sa iyo. At saka yung bago ko makalimutan, na pag kayo po ay kunyari, nanood kayo ng home pray, nasa bahay kayo, wala talaga kayong chance makalabas ng bahay, makadalo, physically, yan po, face to face, pwede kayo nakapakinig nga kayo, sabi ko, diba? At kayo po ay sumampalataya po na ang Panginoong Hesus ay ating tagapagligtas at ating pong Panginoon, yan. So, pwede po kayong pumunta sa church po na malapit po sa inyo para po tayo ay makatanggap po sa Panginoon at tayo gawin natin yung pagbabautismo po. Ito nga po yung napaka-importanting proseso na paghuhugas po ng kasalanan po. So, yan. Hindi na natin yan sa 1:3:3, John 3:3 na malibang ang tao ipanganak na muli ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit po. So kaya yung sabi ko nga yung born again na parang sa iba ay kinatatakutan yung born again ka ba ganyan. Samantalang hindi mo naman naunawaan, di ba? So natatakot ka sa isang bagay na hindi mo naunawaan. Yan po. So, kailangan natin maunawaan ano ba yung born again. Diba po? At yan po ay lahat. At sabi ko nga sa biyaya po ng Panginoon, ang church po ay may full gospel po of Jesus Christ na po. So, buong Biblia. Yan po ang, kumbaga, ang sakop. So, yan nga Batangas. At, eto kasi kahapon nga, diba po ay, sabi ko punta ako ng PLDT. Nagtanong ako sa dalawang anak ko, kay Julian, Jero, sabi ko, baka pwede kayo mag-absent na, kasi kailangan ni mami ng kasama, urgent. So sabi nila, mami, hindi pwede kasi bawal na mag-absent, ganyan. Diba? Kasi nga malapit na yung, parang minamadali yata ngayon, parang babaguhin na naman yata yung schedule ng kung dati ay April, May, ang bakasyon para ibabalik yata. Hindi ko pa po masyadong dahil bihira na rin tayo makabalita po. So, sobrang busy natin na po. So, ayan, sabi nila hindi pwede. Pero alam mo, ang Diyos, mabuti. Diba? Napakabuti. Yan, basta talagang yung may pagtatapat ka sa Panginoon at seryoso ka nga. Nangyari kahapon, kagabi, lumapit sa akin si Julian. Sabi niya, Mami, nabasa mo ba yung sinend ko sa'yo? May message. Sabi ko, hindi na kasi nga ayun nga, kasi ang dami tsaka kagabi, abalang-abala talaga ako, marami akong ginagawa. So, at saka yung minsan nga ay humihina yung internet, pag si Jero, kunyari, naglaro, ganyan, basta naglalag. Yan. So, ang sinend niya pala sa akin, walang pasok ngayon po. Ang Kalasyaw, ang Dagupan, mula private hanggang high school, hanggang public, private and public po. High school, pre-LM, elementary school, ay walang pasok sa sobrang init. Grabe po ang init at totoo naman po talaga yun dahil
Kanina nga sabi ko, parang kinakapos ako ng paghinga. Although bumili kami ng tubig, talagang mahirap. Yan po, ano pa yan, titindi pa nga ang sobrang init po, no? So, alam mo yung ano, kaya sabi niya, makakasama na ako sa iyo, biyaya ng Diyos. Na yung pakikisama talaga ng Diyos. 'Di ba na nawala ng pasok yung anak ko, di makakasama na ako sa PLDT. So sabi ko, sige, kaya ka bukas ng ganong oras para, kasi pag sobrang tanghali na rin, ay mas masakit sa sobrang inang ka, di mahirap, high blood po tayo na po. So yan, kahapon po kanina pala, nag-apply na po tayo sa PLDT, biyaya ng Panginoon. Kaya ako nagmamadali din kasi hinahabol ko yung pre-installation dahil nga narinig ko nung tumawag ako sa PLDT 171 na hanggang March lang. So biyaya po ng Panginoon, nagpunta ako doon kanina at sabi niya nga, extended po hanggang April. Yan, bagamat tayo ay nasa sales, alam din natin yung kahit paano yung marketing strategy na po. Pero biyaya talaga ng Panginoon na at least nawala yung installation fee. Napakalaking halaga din nun, di ba? 3,600. So, naka-apply na tayo at ayun nga, antayin na lang natin yung tawag po. Yan. So, glory to God po. At, so, yun nga, punta na kami ng ng PLDT nga. Natapos kami saglit lang doon. Yan. So, at saka isa pa, na alam mo yung kahapon, sa totoo lang, pagka nga ikaw ay sundin mo yung Panginoon kahit nahihirap. Pero yung ramdam ko na, at saka wala nga ang takot, diba? Ramdam ko yung magaan sa loob. Alam mo yun, na basta, bahala na si Lord. Yan. Na so, yung lahat ng mo, basta ang gaan po ng feeling na po, purihin po ang Panginoon. So, sabi dito sa Lucas 16:13, walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilikuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Na po, purihin po ang Panginoon. At, di ba po kasi ito ay pansin lang natin, po, na normally, sa mga may kaya, po, na ito yung nasa nakakita natin, po, yung, sabi mo na talagang pinagpala sa kayamanan, ganyan po, at talaga naman pinagtrabahoan po nila yon, po, ay iba naman ay parang, yung nga, salin to salin, yung, ano ba tawag, yung yung galing na sa henerasyon na po. Kumbaga nangyayari pagka sila ay yung kumbaga gagawin nila yung tutulong sa charity na po, na yan talaga na yung pagtulong sa charity ay talagang napakalaking bagay dahil marami mahihirap ang nangangailangan talaga po ng tulong. Kung tayo titingin sa buong paligid natin, sa buong mundo, yan, para lahat ng bansa meron mahirap, hindi nawawalan. Yan po. Kanina nga lang ay doon sa labas, yung namin pag-uwi, nakita ko yung, ewan ko, parang nababaliw na. Pero, alam mo, sobrang init. Ako'y napapaawa. Pero, alam mo, sabi ko na lang sa Panginoon, sabi ko, Lord, bahala ka na sa Kanya kasi tirik ang araw. Grabe. Grabe po yung tirik ng araw na masakit nga sa balat eh. Yan po. So, ayan nga, na kumbaga yung kumarang na naman to, yung paglilingkod, kumbaga yun na yung paglilingkod nila, 'di ba? Na na yung pagbibigay mo sa charity, sa tulong, pagka merong humingi ng tulong, mga ganyan, parang ay siguro sa puso nila. Bagamat talaga yun po ay isang rin ang paglilingkod mo sa Panginoon. Pero kasi nga, 'di ba, na meron pong ang Panginoon kasi nga, ay meron pong kumbaga yung yung uri ng paglilingkod na share natin dati na gusto na gusto ng Diyos at katanggap po sa Kanya. 'Di ba po, na sabi nga, yung uri ng paglilingkod na
ako baga ng Panginoon, yung paglilingkod na may pagtitiis sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili at hindi pagsang-ayon sa sanlibutan. Paglilingkod na may kagalakan, at paglilingkod na may mabuting kalooban, paglilingkod na may buong puso at ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Yan po. So, at paglilingkod na may pagtatalaga. Ano po? Purihin po ang Panginoon. So, yan nga daw kasi yung gustong paglilingkod ng Panginoon. Kaya minsan ay yung mga ganong ano nga, di ba, na mag-share ka na lang sa charity, di ba? Sabi nga natin dyan kasi na asa na ba to? Sapagkat, ayan, walang alipin maaring maglingkod na sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhay niya ay sa at ibigan ng paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin na ang ikalawa. Yan po. So, kumbaga ay pag masasenter na lang yung attention mo sa business, 'di ba? Na kasi ang paramisan ang thinking ng iba ay mahirap mawala ang business dahil nga ay ito po ay syempre marami ka natutulungan, ganyan. Kaya parang ang mo na lang makapag-share sa tao para kumbaga kung hindi ka na makapunta sa church, yan po, hindi ka na yun nga yung uri ng paglilingkod kasi. Yan, so yun na lang. Kaya nga lang ay iba nga yung standard ng Panginoon, iba yung batayan ng Panginoon na po. Kaya talagang ang salita ng Diyos ay totoo, di ba, na hindi talaga pwedeng sabay sa pananalapi at saka yung sa Panginoon, no po. Mahirap talaga minsan na kunyari sa Dubai, sa dako ng Dubai, pagka iba mga kapatid na na ay palabasa kailangan ng pera, lalo na OFW, may mga part-time na nasasabay po sa araw ng, dati kasi Friday. So, malaki yung bigay kasi Friday. Hindi ka ng church kasi, pagka nag-invite tayo, ay sis, kasi may part-time ako ganyan na okay, sige, na kasi, diba, part-time yun hindi naman naman kailangan ng kapatid ng pera, diba? Pero kasi, iba nga yung kasi pag-unahin mo yung Panginoon, dahil yung part-time na yun na pwede mabigay sa'yo, baka ilang ulit na beses pa nang babalik sa'yo. Po, kasi nga, di ba, Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Panginoon at lahat ng bagay idaragdag sa'yo. Parang si Lord muna talaga. At yung mga yan, talaga, na lang, darating po ng kusa. Pagka ang mentality natin ay Panginoon muna. Yan, ako kasi nasasabi ko, kasi po ay karanasan natin, po. At, yun nga, sabi ko ay, tayo ay pinalaki nga sa, yung takot sa Diyos, na rin, dapat talaga, meron talaga yung natin, talaga meron tayo dapat talagang time sa Panginoon po. Dahil pag nawalan tayo ng time sa Panginoon, baka ang Diyos na mawalan ng time sa atin, po. So, yun po ang napakahirap, di ba? So, hindi natin, sabi ko nga, hindi po ako masyadong ma-exhort para hindi tayo masyadong mahaba, po. Yan. At kanina po, sobrang init ka. Ayan. So, isipin na lang po natin, di ba? Ito, sobrang init sa lupa. May nabasa ako dun sa, ewan ko nasabi ko na yan, nakita ko sa isang post, sobrang init, parang di ko kakayanin. Yan. Imagine mo yun. Ito, nasa lupa pa lang tayo sobrang init, di mo kayanin. Diba? Paano pa kaya diba sabi ng mahal DEM, diba? Kung naniniwala ka, naisip mo na may langit, dapat may isip mo talaga na may impyerno. At ayon po sa kasulatan, ay meron talaga impyerno. Hindi po yan haka-haka. Po? Na talaga po may impyerno. Kahit, kumbaga marami kang mababasa. Diba nga, sabi sa, asa na ba dito sa teka lang, hindi ko yata siya na, eto po. Yan. Diba sa Apocalypse 2014, English na lang, halo-halo English na gal. At ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatay sa makatwid
sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Di ba yung nga yung impyerno na po, na dito sa lupa, sobrang init na. Pagka tayo, lalo na po sa dako ng Middle East, pag wala ka sa, pag wala AC, kakapusit ka talaga ng paghinga. Kasi close nga yung mga, doon, mga bahay, parang condominium. Tapos, pag walang AC, sira AC, ay kahit nga tubig yung tubig, pwede ka nga magkape sa init ng tubig. Yan po. Yan pa lang yan sa lupa. Paano pa kaya sa langit? Ay, sa impyerno na po. Na, di ba yung sa Lucas nga sabi ko, yung, yung mayaman, sabi niya, utusan mo si Lazaro na yung daliri niya sa tawag dito, sa tubig ba? Di ba? Dahil, para malama sa dila niya. Sobrang init. Yan po, di ba yung talinghaga ng Panginoon, bagamat yan ay talinghaga, pero yan po ay may katotohanan nga na po. So, yun ang kumbaga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Di ba po, yan ang nating na isipin na, kaya kumbaga, yung banal na kasulatan nga ay nahayag, yan po ay pinapangaral para isipin mo yung mainit, sobrang init dito. Paano mo kakayanin yung, di ba, pag tayo ay pag hindi tayo Mateo sa sa ay nawala tayo. Sa 1 Timothy 2:4 nga na gusto ng Panginoon, maraming makalam ng katotohanan, at yan nga po na pinapangaral natin ng katotohanan, ang Biblia po, ay kasi gusto po ng Panginoon maraming maligtas. Maraming makaalam nga ng katotohanan, kasi ay, kung ano yung naratnan kasi natin, doon tayo na-stuck sa natin, yung, di ba yung kaisipan natin, na basta ako ay ligtas, wapakels na, di ba? Parang ganyan, samantala yung Biblia, nagsasalita, o bagamat imis ko, ay buksan, pero gusto kasi bumukas ng Biblia, na po, yan, pero wag ka na lang, kung tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, ayun nga, sa mga nakikinig po sa atin, di ba, ay, kasi bakit ba tayo nangangaral, di ba po? Ako ay sa biyaya ng Diyos, iniligtas nga po ng Panginoon. Yan, nakarinig ng pangangaral. Siyempre, kung ano yung natanggap kong kaligtasan, gusto po natin i-share sa mga mahal natin sa buhay, kakilala, kabarkada, kapamilya. Sabi ko nga, maging sa kaaway mo. Iyan mo kasi, mahirap talaga na, di ba? Hindi ka naman magiging masaya na yung bala ko nga dyan, puti ka nga, nasa impyerno ka. Di ba pa? Ang hirap. Yan po. At ayaw ng Diyos nga yan. Na po. So, purihin po ang Panginoon. Yan, tapos na tayo yan. Hindi tayo masyadong haba. Yan po. So, kanina si Julian nga ay, alam mo, ito lang sabihin ko po. Ay tayo nga ay, yung nga sabi ko, di ba, isang anak ko ay mayroong spectrum disorder. Pero ito po ay sasabihin ko sa inyo ng tapat na po. Kumbaga sa akin, nung malaman kong ganun, sa totoo lang, siguro na paano ka lang, parang ganyan. Pero, sabi ko nga sa stroke ko, never ako nagtanong, Lord, bakit? Kaya kasi ako naman may kasalanan na po. Pagkabat sabi ko, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay plano po ng Diyos. Bagamat ako nga ay sabi ko ay, yun ay sa dako pala ng Dubai, na ako'y naglilingkod, sabi ko, sa sobrang busy ko siguro or saya sa paglilingkod, hindi ko napansin na ischemic stroke na pala ako. Kasi yung hindi ako makatayo, kumbaga yung left ko ay hirap ng lumakad, hirap ng umaklat sa bus, ganyan, pagluludir. Busy ako, kaya hindi ko napansin na yung stroke na pala ako. Stroke na pala ako, diba? So wala akong tinanong sa Panginoon na, Lord, bakit ka do hirap? Nung makita ko yung anak ko, sa totoo lang, nalaman kong ganun, wala rin ako tinanong na po, na siguro nga po ay dahil nga sa ating pong pananampalataya, yan sa Panginoon na, ay kasi nga ay, lahat ng, sinamahan ka kasi ng Panginoon. So parang, ano pa ba ako? May pagdududahan pa ba ako sa Panginoon? So wala na. Yan, at sabi ko nga, di ba yung pagkakasakit, ay yan po ay may layunin po ang Panginoon.
isa sa ano yan, tayo ay pinapalo din sa mga kamalian natin. At isa rin sa ano dyan, ang mga sakit ay para pumaluwalhati po ang Panginoon. Na po, na malaman talaga ng marami, ang Diyos nagpapagaling. Yan. At ang Diyos, pag yan, namamalo nga, kasi ano ba yung Bible, di ba po, ito po ay pagtuturo, pagsasaway. So pag tayo ay may ginagawa mali, sinasaway tayo ng Panginoon. Sinong magulang ang ayaw mapabuti po ang anak, di ba? So ganyan po ang Diyos, no po. So malaman ko yung nga, wala po akong question or ano, pero syempre hindi kayo, ang saya ko pa, ganyan hindi. Ang ano ko po ay, bahala na si Lord, para sa ganun lang. Ako ang ngayon, ang ano ko sa kanila, maging guardian na, eto na si Mami, pagtanggol nyo, at lahat ng anyo, basta kaya ko, ibibigay ko sa inyo. Yan, so ako ay kanilang, ano ba yun, masasabi mo na, basta kakampi nila ako. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. At, nakakatuwa kasi ang ano lang ba, sabi ko nga, di ba, ang Bible po, ay ito po ay, ano nga ng wisdom pa, at nakakapagpagaling. Kasi natutuwa ako sa anak ko, dahil nga, ngayon talaga nautosan ko na siya. At saka ano lang yan din Mami, hindi kasi talagang in detail mo gagawin. O eto gagawin mo, ganyan. Ano. So Mami, ulitin ko sabi ulitin niya, Mami, ganda, nak, ganyan. So, kanina, nag-ano ko sa kanya, kasi nagpunta nga kami ng PLDT. At ito pong sasabihin ko, ito po ay hindi pagmamayabang na po. Ito ay para sa ating lahat. Awareness, no po. Di nag-CR ako, tinulungan ako nung pagpupunta pa lang do kasi matataas yung gutter ba, ganyan. Siyempre, tumutulong po yung mga security guard, no po. So, nag-toilet tayo, yan. At pag toilet ko, sabi ko kay Julian, sabi ko, nak, pengi 100. Sabi niya, bakit? Ibigay mo sa security guard. Ang galing ni ate, sabi ko, yung wisdom ni Lord. Alam mo yun na, hindi kasi na ano sila sa akin, na nasanay sila na pag, yung mga ganon. Tsaka sabi ko lagi na, huwag ka na magtanong. Yan. Pagka may binigay ako, or isa kasi yung ang ano ko na lang sa kanila ay, or sa atin na po, ano na natin lahat na, syempre pag lalo mga OFW, di ba po, tayo na uwi, yan. So, marami dito sa Pilipinas, yan. Sabi ko nga ako, pag nauwi, alam ko ang buhay. Syempre nakikita natin, hirap ang buhay. So, yung mga security guard, mga tagalinis, janitor, yan po. Ako nga, security guard na lang. 'Di ba? So, kahit sabi mong binigyan ko yun ng 100, ilang beses ba ako pupunta ng PLTT, 'di ba? Yun po ay sa totoo lang, ayaw niyan tanggapin. Kasi ma'am, syempre ako ay paralyzed na. Ma'am, may sasakyan ba? Wala po, tricycle lang. So, sabi niyo, binigyan niyo pa ako, baka mga ilang, hindi. Syempre ako ay nagbigay, alam ko na meron pa akong pang tricycle na po. So, yung nga isa doon, natutuwa na nga ako kay Julian kasi yung wisdom ni Lord, alam mo yun, na talaga pag naglilingkod ka, pati mga mahal mo sa buhay, hindi yan ipapahuli ng Panginoon, no po. So, ayun nga, back to na yung nga, maging tayo na, yung mga kawawa mga ganon, diba? Ang init, tas naka-close sila na damit at nasa kaarawan. Pag ikaw nasa loob ng establishment, malamig. Pero pag nasa labas ka, rotation yan di ang init. Yan po. So, ayaw niya talagang itanggapin. Pero, yun nga, ilang beses pa ako pupunta na PLTT yun na lang naman, di ba? So, napakaliit na part ng kinuha ko siguro yung di ba? Yan. So, pero yung sa kanila napakalaking bagay na po. Yan. Yun po rin po ang Panginoon. Yan po itaga para sa lahat. Hindi ko po sinabi para tayo pero, kumbaga ay, pagka tayo, pag tingin mo sa paligid, yan nga, tingnan natin yung mga ibang tao na, di ba, na, sino lang naman yung sweldo nila, tas
12 oras or kaya 2 times in na naman sila mag day off, 'di ba po? So nakakaawa talaga, 'di ba? So yan po rin po ang natutuwa ako sa Diyos dahil nga po ay talagang basta yung biyaya ng Diyos. At ito pa nga isa na nung last time kasi biyaya ng Diyos nga, tayo po ay kumbaga merong matagal na pera na basta may tinanggap tayo na po. So sila ay nailabas ko itong 2 anak ko. At sabi ko ay sabi ko nakaano tayo sabi ko gano'n. Kasi medyo humiling yung isa sa akin. Mami, gusto kong kain tayo sa gano'n yan. So pag tuus ko yan talagang syempre sa akin ay limited na yung budget dahil nga ay may marami tayong inaanohan na po. So pag ko, magkano pala ako yan. Ito sa BCB, kasi ito natatawa lang ako sa anak ko. Nakano tayo, ganyang libo ba, ganyan. Okay lang yan, mami, misa lang naman yan. Alam mo yung sagot niya lagi, okay lang yan, mami, misa lang naman yan, ganyan. Natatawa lang ako sa kanya, na, alam mo yung kumbaga yung kalagay niya. Hindi ako na yung ko, bakit ba ganun? Hindi. Yung bang, imbis na parang may inis ka or maano ka sa kalagay niya, ako po ay natutuwa. Yung yung kagalakan po sa paglilingkod na meron ka mga, kunyari yung kapansanan, di ba? Pero hindi mo iniisip na pahirap or hindi mo iniisip na pabigat or parusa, ganyan po. Sabi ko nga, di ba? Para ang Diyos po ay maluwalhati na po. Yan po rin po ang Panginoon. So, yan lang po yung ating ngayon at sa mga sa mga kasi, di ba? Sabi niya, sis, parang sinasabi mo sa amin na kami sumabi sa iyo, ganyan, di ba? Sa church mo. Yan po. So, ito yung pahulihan ko na po. Baka mahaba na ako sa dami ng kwento ko. Isipin na lang po natin, di ba? Na sa ilang taon natin, sa mundong ito, ikaw ay 30, 40, 50, di ba? Sa paglilingkod mo, yan. Ano na ba yung kumbaga narating natin or pagbabago? Yan po na tayo ba ay nag-upgrade na, ganyan? Or tayo ba ay may tumatawag po sa akin? Yan po. So, tayo ba ay yung bang anong natin, yung pananampalataya po natin na saan na po ba umabot na po. So baka kailangan na natin ng pagbabago na po. Na kumbaga sa pagkain ay 'di ba lagi mo kinakain 'yan. Why not tumikim ka ng iba? Baka ayun panibagong sa panlasa mo na po. At baka yun ay magustuhan mo rin, 'di ba, na ayun, 'di ba? Maano ka na, uy, masarap 'to hindi nakakasawa. 'Di ba po? So purihin po ang Panginoon. Yan po sa araw na 'to, sagutin ko lang yung tumatawag po sa akin at God bless po uli sa lahat. Salamat sa lahat po ng mga nakikinig. Patuloy po tayong gagawa po ng kalooban ng Panginoon para ang Diyos po ay maluwalhati na po. So God bless po sa lahat. Ingat po tayo. Lalo sa dako po ng Pilipinas. Sabi ko sa mga tricycle driver, lagi po magbaon ng tubig at walang sinisino po ang heat stroke or kahit anong sakit no po. At sabi ko nga tayo po ay habang buhay no po, dahil ay syempre nga ay 'di ba pag tayo ay 'di ba yung Hebrews 9:27 nga ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, ngunit sa Roma 6:23 pala yan, lahat tayo mamamatay. Pero after nun kasi ay may judgment po na po. So habang tayo malakas, punta po tayo sa church na po. God bless po.